Ako, sa mga nanay at tatay po dyan, yung nakita nyo, di ba, ibig sabihin, kayang-kayang itago yan ng mga kabataan. Kasi nga, dahil feeling nila walang smoke, okay, so, hindi mo maaamoy, hindi ka tulad dati. Teka, nanigarilyo ka ba? Kasi, di ba, naaamoy sa damit. Ito hindi. So, mas nakakatakot na kung matagal nang ginagamit ng kung sino man, hindi mo alam, wala kang idea na sa tagal ng panahon na yun, nasisira na pala. Nagkakaroon na, yung mga dangerous effects sa lungs would be taking its effect already, di ba? Okay, and not only dito sa ating mga kabataan, even kasi marami din ng mga adults. How about sa mga buntis? Kasi di ba, doktora, alam natin for a fact that yung araw, pagka sa smoking, yung regular cigarette smoking, if a pregnant woman smokes, okay, especially during pregnancy, ang outcome would be maliliit na bata, di ba? Parang maraming studies na ganyan, marami pang ibang effect na kawawa talaga yung bata. Okay? Now, dito po sa vaping, may mga pag-aaral ba or may mga na-document na mga epekto kapag isang buntis na babae ang nagve-vape? Kasi usually, no, pag mga buntis, nakakabit sila, no, yung kumbaga yung blood-brain barrier, tsaka yung blood, you give blood din to the baby, no? So, yun nga, mention mo sa sigarilyo, pwedeng low birth weight, pwede din maka-affect sa lungs, no, tsaka sa brain, no, sa development ng baby. At the same time, ganun din ang sa vaping, kasi chemicals, no, yung pwede mong maibigay sa baby. I see. Okay, so we expect talaga baka mas malala dahil mas maraming mga harmful substances that come in a vape po. Yeah, okay. But, well, hindi rin naman totoo yung sinasabi natin na lesser evil. Huwag na lang magsigarilyo or huwag na lang mag-vape. Yes. Okay, and kasi speaking of which, ano ba yung mga how do I say that? Yung mga na-document na, okay, na mga whether immediate or long-term effects sa mga sa katawan ng mga taong nagve-vape? Well, actually, no, yung ibang ang common symptom na sinasabi nila is ubo. Nagkakaroon sila ng ubo, shortness of breath, difficulty breathing. Yung iba, no, halimbawa may history sila ng asthma. Nagkakaroon sila ng exacerbation ng asthma. And yung mga effects na nakikita sa iba, no, na-document na po ito, yung tinatawag natin na yung popcorn lung. Oo, I'm sure yan. nababasa niyo yan sa, no, sa... nakikita na social media. Yes, yung popcorn lung, no, which really affects the lungs and it causes damage na, no, sa baga natin. At yung tinatawag na E-valley. That's acute lung injury, no, secondary to the e-cigarette. Kumbaga, na-rule out mo na, no, lahat ng possible causes ng pag-increase ng kailangan ng oxygen na na-hospital pa itong mga pasyentang ito. Kung na-rule out mo na lahat ng posibilidad at may history, no, ng within 3 months, 90 days, no, na nag-i-cigarette yung pasyente, then you consider the It's a very short period of time lang, 90 days. Ibig sabihin, sobrang harmful yung mga nandun talaga, yung mga components. That's why, in a short span of time, talagang pwede nang mag-induce ng injury sa, sa baga. It can happen, no? Not necessarily to everyone, no? But it can. Kasi our body has its compensatory mechanism. Pwedeng hindi mo pa nararamdaman ang masamang epekto dahil nilalabanan pa ng katawan mo. But it doesn't mean na wala.